Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, thankful for the opportunity to gather and study your word. We lift up to you our readers, Sister Pite, Bishop Joe, Bishop Ito, all the attendees, our families, and our brothers and sisters watching, listening online. We ask for your presence to be with us, guiding our thoughts and discussions. Open our hearts and minds to understand your teachings and apply them in our lives. May your Holy Spirit lead us into deeper knowledge and closer relationship with you. Bless our time together and help us to grow in faith and love. In Jesus' name we pray. Amen. Umaga, magandang gabi. Ngayon po, ang ating reader ay si Sister Nicole. Are you ready, Sister? Yes, good evening. Mary as model of discipleship. When Jesus had said this, a woman spoke up from the crowd and said to him, "How happy is the woman who bore you and nursed you." But Jesus answered, "Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it." Luke 11:27-28. Some people misinterpret this passage as a rebuke to Catholic devotion to Mary. They missed the point of Jesus. They did not understand the relationship of Mary with him. Mary was more than his physical mother. Mary was his first and chief disciple. To be a disciple of Jesus is to follow him in his total dedication to the will of his Father. Mary is the person who, more than any other human being, heard the word of God and united herself totally to his will. Jesus corrected the limited biological understanding of Mary's relationship with him and gave us the basis for Mary's exalted place and her being a model for us. She embraced the will of God the Father. No one has ever heard the word of God more comprehensively than Mary. No one has ever kept the word more completely than Mary. Let us cite 3 high points in Mary's life, which Mary showed her dedication to the will of God and in which she serves as our model. 1. At the Annunciation, Mary allowed Jesus to become part of her life. Mary shows us that we have to allow Jesus to enter into our lives so that Jesus may continue his life of loving and serving through us in the world. 2. At the marriage feast at Cana, Mary had given her consent to the public ministry of Jesus. Jesus performed this first of his signs at Cana in Galilee. Thus this he revealed his glory, and his disciples believed in him. John 2:11. Mary shared Jesus with others when the public ministry of Jesus had begun. Mary, as our model, shows us that our relationship with Jesus should move us to share Jesus with others. 3. At the foot of the cross, Mary embraced God's will for herself or her son. She stood at the foot of the cross united with her son, offering himself to the Father. Mary, as our model, shows us that in the Holy Mass, we stand with Mary at the foot of the cross and join Christ in the offering of himself and ourselves to God the Father. What does Mary, as our model of discipleship, entail? 1. Mary shows us that we must allow Christ to enter into our lives. 2. Then we must share Christ with others. And 3. We offer everything with Christ to Father in the sacrifice of the Holy Mass. Amen. Evening po ulit. Sige, no? Praise Jesus, no? Mga 6 minutes lang po yan. No?
Pero napakalalim po niya, no? Maria's model of discipleship, no? Yung 3 points na hinighlight ko po dyan sa biblical basis, yung the annunciation, yung sinabi ni Mama Mary, let it be done to me according to your word, yung sinabi niya sa kay Angel Gabriel. Pangalawa, the wedding at Cana. Nag-signal na siya sa public ministry ni Jesus. At yung third, at the foot of the cross, united with his son, with her son, in-offer niya ang sarili to the Father. Tapos yung practical application nito, katulad ng annunciation, we must allow Christ to enter into our lives, no? Ayun naman lagi ang ating spiritual life eh. We allow Christ to enter into our lives until we are formed in the image of Christ Himself. No, ayan po nakalagay sa Romans 8:29, no? Na ma-conform tayo sa image ni Jesus, no? Lifetime project po 'yan. Kaya every day talagang we invite Jesus to enter into our life. Lahat po ng bahagi ng buhay natin, kayaan nating pumasok si Jesus sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Pangalawa, nung sa Cana, ang practical application niyan, we share Christ to others. Ano po yun eh? Automatic po yun. If Christ is growing in us, in our lives, talagang ma-share po natin siya. No? Kaya nandito po ang pag-share kay Christ kung ano yung kanyang teachings. No? Kasi po, diyan po nagkakatalo eh. Kasi mga iba nakishare tungkol kay Christ, pero yung tinuturo ba nila tungkol kay Christ 100% correct? O may mga maling turo tungkol pag-unawa kay Kristo? Kaya ito po yung part ng pag-aaral natin ng Catechism of the Catholic Church, that we know who Christ is as He has revealed Himself. No, kasi marami nagpi-preach kay Christ pero may mga mali na turo. No, ayun po ang mahalaga sa atin. Kaya nung first 300 years ng church, lahat po ng council, nag-gather po ang church council tungkol po sa Christological issues, tungkol kay Christ. Sino ba si Christ? No, kaya mahalaga po 'yun, no? Siguro lagi po namin binabanggit 'yan ni Bishop Lito, yung halaga po ng pag-aaral ng Catechism of the Catholic Church. Kung may mga time po kayo, basahin niyo para maintindihan natin kung sino si Kristo. Bagay na talakay na rin natin yan nung early part ng ating Christ Family Prayer Group. No? Jesus is truly God and truly human. No? Pero napakalalim po ng mystery ng person ni Christ. No? Kaya ayun po yung pag-share natin kay Christ, hindi lang basta-basta kung sino si Kristo, kung sino-sinong Kristo ang pinag-uusapan, kundi ang tamang pagpapakilala kay Kristo ayon sa kanyang pagpapahayag sa kanyang sarili. No? Parang halimbawa ganito, pinapakilala niyo sino ba si Bishop Lito. May mamasabi kay Bishop Lito. Pero dapat talaga malaman niyo kung sino talaga si Bishop Lito. Nung pagkabuo ng kanyang pagkatao. So ganoon din po kay Christ, dapat alam po natin kung ano ang tinuro niya sa atin tungkol sa kanyang sarili. No? Nagtatag siya ng simbahan, tinuro niya na 3 persons in one God. Kaya mga iba nakishare kay Christ, pero hindi naniwala sa Trinity. O mali yun. Kasi hindi naman turo ni Jesus yun eh. Kaya yun po mahalaga. No? Ayun po yung second point. Tapos yung third, yung Mary united to her son sa cross. Ang practical application niyan at the Mass, we stand before the cross with the Blessed Virgin Mary. Naniniwala po ba tayo ron? Ano po sa faith natin yan? In a mysterious way, every time we attend the Mass, we are standing with the Blessed Virgin Mary, with Saint John, with Mary Magdalene at the foot of the cross. Ayan po mystery. Kasi yung cross po, yung Calvary, ano po yan? Infinite yan. Past, present, future.
No, kaya mahalaga po 'yun. Totoo ba na when I go to mass, I stand with the Blessed Virgin Mary before the cross? Ang sagot po niya, yes, in a mysterious way. Kaya mga ibang saints na bibigyan ng ng revelation, habang nagmamass sila, nakikita na yung mystery sa misa mismo. No? Mga iba nako-convert dahil may mga ibang Muslim before nako-convert dahil nagpanggap sila na Kristiyano umattend ng misa. Tapos makita na sa misa, nakita na yung baby. Kasi yung mystery ng incarnation nakikita sa misa. Hindi naman tayo binibigyan ng ganun ng ni Lord ng gift. We live by faith, not by sight, no? 2 Corinthians 5:7 to 8, no? Pero totoo po 'yun. So with Mary, we unite ourselves with Jesus in offering himself to the Father. Ayan po nangyari sa misa. Kaya if we understand the Mass, hindi po tayo maboboard. Kahit maaring yung choir, hindi gaano maganda kumanta. Of course, mas sana magandang kumanta. O yung sermon ng pare, hindi gaano maganda. Hindi natin kung mga pinagkasabi niya minsan. O minsan naman yung mga may maiingay dyan. Pero kung naiintindihan natin ang misa, we will always profit from the Mass. Di ba, na-share po nyo, Sister Jessica, nagkwento kayo ni Ate Edith, na pag umattend ka ng Mass, may makukuha ka talaga eh. Kahit kahit isang phrase lang. Oo. Totoo po yan. Kasi, ang pagpunta natin sa misa, alam natin kung bakit. We are worshiping God in a manner, in a way na pleasing sa Kanya. Yun ang gusto niyang worship eh. We go to Mass. Minsan, na-touch ka ni Lord, walang kaugnay sa sermon ng pare. No, may nag-share sa akin. Sabi sa akin, alam mo, Father, nagsimba ako eh. Yung sermon ng pare, hindi gaanong nakaano sa akin. Pero alam mo, message ni Lord sa akin, mag-umpisal ka na. Go to confession. May nakuha siya. Doon pa siya na-touch. Nung confiteor, sabi ng pare, let us ask the Lord for pardon and forgiveness. Doon siya na-touch. So, hindi mismo sa homily, kundi ibang parts ng Mass, doon siya na-touch. Kasi sacred mystery yan eh. Napakaganda ng misa. Kaya, lagi ko pong binibigyan din, no? Na focus tayo kung bakit tayo pupunta sa Mass. Bakit ka pupunta sa misa? Para sumamba sa Diyos. Sapagkat ayan ang pamamaraan niya, ayan ang gusto niya. Most pleasing to Him to worship Him. Because in the Mass, Jesus Himself, uniting us to Himself, offering Himself and ourselves to God the Father. Ayun po yung misa. So, yung misa, kahit na walang music yan, kahit walang maganda, basta may proper Mass. Yung liturgy, you will benefit from it. Kasi yung grace ng God dyan ay nangyayari. Kaya yung as model of disciples, no? Ayun po si Mama Mary, no? Actually, marami si Mama Mary, natalakay na rin po natin yan before eh. Yung mga titles si Mama Mary, di ba? Yung 4 na dogma, kung maaalala nyo po, no? The dogmas of the Immaculate Conception, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, perpetual virginity niya ni Mama Mary, at yung, ano pa ba? 4, no? Immaculate Conception, no? Maraming titles si Mama Mary, no? Si Saint John Paul II, ang approach niya pag nag-meditate siya kay Mama Mary, maganda rin, 3 aspeto lang para maunawaan agad ang taon. Una, sabi niya, ang matutunan natin kay Mama Mary, yung kanyang surrender sa will ng God. Una, sabi niya, surrender. Let it be done to me according to your word. At yung surrender na yon ay tuloy-tuloy. Hindi yun. Hindi minsanan lang.
kundi sa bawat yugto ng buhay niya na kasama niya ang kanyang anak. No, hanggang makarating siya sa langit. Yung surrender niya, sabi ni St. John Paul II. Kaya sabi ni St. John Paul II, siguro ayun maganda sa atin when we are praying the rosary, na we always ask for the grace to surrender ourselves to the will of God. No? Ayun po kasi ang holiness when we do the will of God. O kay Mother Angelica na magiging saint na yon, holiness is God, is Christ increasing in your heart. No, ang ganda, no? Holiness is Christ increasing in your heart. No, halimbawa, tayo sa araw-araw nating buhay, nag-i-increase si Christ sa ating puso. Ayun ang sabi ni St. John Paul II. Pangalawa, sabi ni St. John Paul II, yung trust and confidence ni Mama Mary sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya, na kahit parang walang pag-asa, tuloy lang siya, may pag-asa pa. No? Kasi nangyari, biro mo. The incarnation, the sorrowful mystery, the death of Jesus, no? Ma-down ka dyan, ma-down ka. Parang walang patutunguhan. Pero yung kanyang trust and confidence that the plan of God will be fulfilled ay nandoon lagi sa puso niya. Ganon din po sa ating buhay, paminsan-minsan, no? Na para nawawala tayo ng pag-asa, na may nangyayari ba sa plano ng Diyos sa buhay ko. Si Mama Mary, she kept on trusting with confidence. Ayun po ay St. John Paul II. Pangatlo, sabi ni St. John Paul II, makita mo si Mama Mary kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. O mahal niya ang anak niya. Pangalawa, mahal niya ang kanyang Savior, tagapagligtas niya. Mahal niya. At pangatlo, so mahal niya si Jesus as her son. Mary loved Jesus as her Savior. And Mary loved Jesus as her God. No, ganun tayo, no? So, mahal natin si Jesus as our brother. We love Jesus because He is our Savior. And we love Jesus because He is our God. Ayun po kay St. John Paul II. Yung mga iba namang mga santo, sasummarize ko na rin yung mga ibang santo, dinagdag nila, si Mama Mary is the masterpiece of God's art. Di ba? Kung tatanungin mo yung mga artists, ng mga painters, tanong mo, meron ka ba diyang masterpiece? Sabihin na ito masterpiece ko. Ang God ay masterpiece sa kanyang creation. Ang kanyang masterpiece ay si Mary. Bakit niyang ginawang masterpiece si Mary? Dahil si Mama Mary ay human being. Tao siya. Kung ano ang ginawa niya kay Mama Mary, with all the graces and virtues na pinore out niya kay Mama Mary, ay gagawin din ng Diyos sa atin. Para tayong lahat ay maging masterpiece ng God by God's grace. Ayan po ang tingin ng karamihan ng mga saints. Mary as the masterpiece of God. Because of the masterpiece of God for Mary, we too shall become the masterpieces of God. So kung ano mangyayari kay Mama Mary, kung ano nangyari kay Mama Mary, lahat ng grasya ipo-pour out na sa atin ng God. So si Mama Mary, unique yan. Kaya nga bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka. No?
para tayo rin ay maramdaman natin kung tayo bukas kay Mama Mary, pinagpala din. Siguro kung may time kayo, no? Lalo na sa Bishop Lito, no? Kung may time lang kayo. Kasi napakaganda ng reflection ng church tungkol kay Mama Mary na nakalagay sa documents ng Vatican II. I-check nyo po. Ang title po ng document ng Vatican, kasi 16 ang documents ng Vatican II, 16 yan eh. Ang isa po dyan, 30 documents yan, dogmatic, may dogma. Ang isang dogma dyan ay Lumen Gentium, o sa English, Light of the Nations. Ang title po ng document na yan, Dogmatic Constitution on the Church. No, paki-check po nyo Bishop Lito para makapag-reflect kayo ng gusto tungkol kay Mama Mary. Dogmatic Constitution on the Church. Sa Latin, Lumen Gentium. Sa English, Light of the Nations. Sa chapter 8 po, chapter 8. Tungkol kay Mama Mary yan, chapter 8. Napakaganda po na reflection ng church yan. Dito po sa reflection ng church, kasi before, separate document yan. Before Vatican II. May document tungkol sa church, may document tungkol kay Mama Mary. Pero nung Vatican II, ang ginawa nila, hindi separate documents. Isang document lang. At si Mama Mary nilagay nila sa chapter 8. Kasi para ipakita nila na si Mama Mary ang foremost disciple, ang unique disciple, ang most faithful disciple ni Jesus sa kanyang mystical body, the church. No? So isang image po ni Mama Mary yon. No? Mary as the faithful foremost disciple of Jesus as a member of his body, the church. Kaya nga nakapag-start ang chapter 8, pinakilala si Mama Mary na based sa Galatians 4:4. A woman. Ayun po yung time na nilikha. When the time came, God sent His Son through a woman. No, ang ganda na pagka-introduce kay Mama Mary. No, through a woman. No, parang si Eve. No, creation, siya new creation. Ang ganda na pagka-introduce no? Maganda kung may time po kayo, no? Chapter 8 ng Dogmatic Constitution on the Church, o sa Latin yan, Lumen Gentium, Light of the Nations. I-google nyo na lang, Hindi na ka na bumili libro. No, nung dati may libro ako niyan nawala eh. Tapos meron din akong libro niyan na binaha, no? At meron din akong dating documents sa Vatican II, pinamigay ko. Pero i-google nyo, chapter 8, Dogmatic Constitution on the Church. Chapter 8, no? Doon po kayo mag-reflect tungkol kay Mama Mary. Napakaganda na reflection ng church yan, no? Isa pang dyan, yung last part ng niyan, reflection yan, Mary as comfort and hope. Mary as our comfort and hope. Siya ang comfort natin ng church. No? Maraming reflection niya, kaya nga diba, inanalangin sa klolo, no? Binibigyan tayo ng comfort lagi niyan. At hope, may pag-asa lagi. Hindi niya, yun ang grace na binibigay ni Mama Mary. So siguro, pwede mo na mag-share siguro, sisingit uli ako siguro. Pwede po mag-share, kahit na 3 minutes, 4 minutes. Of course, si Bishop Lito mag-share yan kahit na 10 to 15 minutes, no? Talagang mag-share po siya. Pero bago po yan, ipagdasal natin yung mga may sakit sa ating community, no? Lalo si Brother John, no? Isama na rin yung brother ko. Yung brother ko nagkaroon ng mild stroke, no? Na hospital po, no? Pangalan po niya is Sam, no? Kaya na po ni Bishop Lito yun, no? Sige po, kung may mga gusto mag-share po. We entrust to our Lord, our sick brothers and sisters in Christ. Sige po, mag-share na po kayo. Kahit na 3 minutes, 2 minutes, okay po.
Okay, sige. Yung pina-research niyo po, ayan po. Kabanata 8 po, Lumen Gentium po, Dogmatic Constitution of the Church. Okay. Number 1, Maria ang misteryo ni Kristo at ng simbahan. Si Maria, ang ina ng Diyos, ay malapit na kaugnay sa misteryo ni Kristo at ng simbahan. Ang kanyang papel ay binibigyan diin sa plano ng kaligtasan. Siya ay kinikilala at pinarangalaan bilang pinakamataas na miyembro ng simbahan at bilang modelo ng pananampalataya at pagmamahal. Number 2, ang papel ni Maria sa ekonomiya ng kaligtasan. Ang pagkakatulungan ni Maria sa gawain ng kaligtasan ay binibigyan diin simula sa kanyang biya sa anonsyo ng nagpapatuloy sa buong buhay ni Jesus. Ang kanyang natatanging pakikilahok ay nagwagi sa krus, kung saan pinagsama niya ang kanyang pagdurusa sa pagdurusa ng kanyang anak. Number 3, ang Immaculata Concepcion at Assumption. Ang dokumento ay muling pinagtibay ang mga doktrina ng Immaculata Concepcion at Assumption ng Maria sa langit na kinikilala ang kanyang espesyal na biyaya at pribilehiyo. Number 4, Maria at ang simbahan. Si Maria ay inilarawan bilang ang bagong Eva na ang pagsunod ay kumakalaban sa pagsuway ng unang Eva. Ang kanyang maternal na papel ay nagpapatuloy habang siya ay namamagitan para sa mga mananampalataya at gumagabay sa kanilang patuloy sa kanyang anak. Number 5, Maria bilang modelo ng simbahan. Si Maria ang huwara ng simbahan sa pananampalataya, pagmamahal at perpektong pagkakaisa kay Kristo. Siya ay kumakatawan sa kung ano ang tinatawag na maging simbahan. Ang mga pananampalataya ay hinihimok na tingnan si Maria bilang modelo ng pagiging disipulo at hilingin ang kanyang intercession. Number 6, debosyon kay Maria. Ang debosyon kay Maria ay pinapayo, ngunit ito ay dapat laging humantong sa mas malalim na relasyon kay Kristo. Ang simbahan ay nagtataguyod ng balansing at scriptural na paggalang kay Maria na iniiwasan ang labis na pag-angat at pagwawalang bahala. Number 7, economical na aspeto. Ang dokumento ay kinikilala ang papel ni Maria sa buhay ng iba pang mga Kristiyanong tradisyon at naglalayong itaguyod ang pagkakaisa sa pamagitan ng ibinahaging pag-ibig at paggalang sa kanya. Sa kabuuan ng kapatso, ay nagpapakita kay Maria bilang isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng kaligtasan at sa buhay ng simbahan. Hinihimok nito ang mananampalataya na pahalagaan siya ng wasta tularan ng kanyang mga bertud sa kanilang sariling buhay. So may dagdag ko lang po, ako po ay medyo natuwa. Hindi ko lang alam kung ako ba natuwa o nagsisisi. Dahil ako po ay nag-join sa nasa 20 Facebook page yata. At sa buong buhay ko po, natuklasan na nakasalipa ako ng mga tao si Mama Mary. Eh sabi ko po, ayaw ko talaga ng debate. Pero kapag nagkaroon ka na po ng conversation sa mga tao, hindi mo pala maiwasang magalit talaga. Kapag mahal mo ang simbahan at mahal mo si Chris at mahal mo si Mama Mary, tama si Bishop Joe, napakaraming taong nag-preach kay Jesus. Kaya nga lang ang kulang at hindi sapat at hindi totoo. Nasabi ko po yung grupo ng buong INC na talaga namang si Kristo, pero ang daming pinaranggi. Nung lagi sinasabi ni Kristo na hindi pa ba kayo naniniwala sa pamagitan ng aking mga gawa. So lalo po yung higit po na nakakasin talagang minumura si Mama Mary, talagang hindi rin palang galit sa ito. Na PTI si Mama Mary. Hindi ko na lang mabanggit, pero sadyang may mga ganong tao pala. Sa napuntahan ko ng page po ng international page sa Adayon, sabi ko totoo palang kahit si Kristo po ay minumura. May mga grupong propeta ang tingin kay Kristo, may mga grupong tao lang ang tingin kay Kristo, at iba-iba. No? So tama si Bishop, no? Hindi basta na nagkakayagan ng pagmamahal mo kay Kristo,
napitapateraso ka lang, pero tinatanggihan ng kanyang kabuuan. Kaya doon ko lang appreciate kung paano suriin po yung Biblia at ang Katekismo, ang Sacred Tradition at ang Magisterium, na dati po ay parang Biblia lang din po, no? Iba lang hindi natanggap ko ng mga grupong Bible alone, no? Lalo nung sinabi ko po siguro sa bagong tignan, para sa akin sa buong mundo, si Mama Mary lang ang kilala si Kristo ng buong buo. Si Mama Mary lang nakakilala ng buong pagkatao ni Kristo. At si Mama Mary lang ang very close kay Kristo. Mula sa sinapupunan hanggang kamatayan sa krus, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal kay Kristo. Tanyag na tanyag ang kanyang pagpindig hanggang sa paanan ng krus. Naging tanyag ang katawagan ng tiyak ngayon. Pinatunayan niya kung gaano niya kamahal si Kristo. Tama po si Bishop Joe. Hindi lang bilang anak, kundi bilang Diyos, no? Bilang anak ng Diyos. Kung titignan natin si Mama Mary, hindi niya ganap na unawaan ang plano ng Diyos Ama, pero naroon yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala sa Diyos. No? Kinalimutan niya ang kanyang mga sariling pangarap. Nag-oo siya. No? Nagtiwala sa Diyos Ama. No? At ginampanan niya. Masasabi nga natin, siya yung first disciple. Wala kang 12 apostol kasama niya na si Jesus. Wala kang 12 alagad, kasama niya na si Jesus sa hirap at ginhawa. Hindi naman po naging madali ang buhay ni Mama Mary na mag-uus siya. Kaya nga siya po ay naging sorrowful mother. Pero kahit kailan, tumalikod na ng iba. Yung kamatayan ni Kristo, si Mama Mary ay hindi tumalikod. Kaya sinasabi natin na sa banal na Santa Misa, may audience man wala. Si Mama Mary laging nasa harapan ng altar, laging nasa paanan ng cross. Kasama si Mama Mary sa bawat pagdiriwang ng banal na Santa Misa. Yun lamang po. Magandang gabi. Maraming salamat po, Bishop dito. Siguro minsan po, yung mga sinare po nyo tungkol sa Lumen Gentium, kung maipost po nyo yan sa Tagalog para makita po ng mga tao at lumalim ang pangunawa nila tungkol kay Mama Mary. No? Kasi dapat po malawak po ang pangunawa natin dyan. No? Siguro minsan po magkaroon kayo ng parang isang talk na 1-hour talk, parang reflection o parang isang recollection na ang topic nyo yung Lumen Gentium chapter 8, no? Kasi ang reflection po ng church diyan, parang nabuo na. No? Kung mahahanap ka ng mga resources, no, tungkol kay Mama Mary, nasa chapter 8 ng Dogmatic Constitution on the Church, no? Napakalalim po niyan talaga. Maintindihan po naman natin Alam niyo po, mga non-Catholic, ang unang inaatake talaga si Mama Mary. Kasi na-prophesy na nung Genesis sa Genesis 3, there will be enmity between you and the woman. Kaya mula pa noon, magkaaway na ang demonyo at si Mama Mary. Kaya yung mga relihiyon na humiwalay sa Katolikong simbahan, na nagkataglang ay tao, ang unang inaatake po ay si Mama Mary. Kasi ang kanilang simbahan, masakit mo sabihin to, no? Bishop Lito, tsaka sa mga community members, hindi lang po gawa ng tao yung mga tinatag nilang simbahan. Kung hindi, nandiyan po ang inspirasyon o influence ng evil one to destroy the Catholic Church, to attack the Blessed Virgin Mary, to destroy the plan of God for all eternity. Ayun po trabaho ni Satanas Kaya ako, there was also a time na galit ako, no? Ngayon sinasabi ko na pag may nakakausap ako, sinasabi ko na alam nyo, yung interpretasyon mo sa Bible ay mali. Nahugulat sila. Alam nyo bakit mali? Kasi nag-interpret niya yung simbahan nyo na tao lang natatag. At dahil tao nakatag niyan ng simbahan nyo, na-impluwensyahan yan ng demonyo. Merong spirit of error na dapat tanggapin nyo kasi nakalagay sa 1 John 4:6 para malaman nyo ang espiritu ng katotohanan sa espiritu ng kamalian. Bishop Lito, no? 1 John 4:6.
para malaman nyo ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian ay iyong mga sumusunod sa amin. Kaya pag hindi ka sumunod sa mga apostoles at sa kanilang mga pinatungan ng kamay sa ulo, yung apostolic succession, hindi ka sumunod doon, meron kang espiritu ng kamalian. Sinasabi ko sa kanila yan. Sabi ko, huwag kayo ma-offend, no? Pero ayan po ang nangyayari sa inyo. Dahil nagtatag kayo ng sariling simbahan nyo, ang interpretasyon nyo sa ibang Biblia ay mali. Mali. Bakit mali? Hindi kayo sumunod. 1 John 4:6. Meron kayong spirit of error. Meron demonyong error na pumasok sa inyong isip, sa puso nyo. Yung maling turo. Hindi ko sinasabing demonyo kayo. Pero impluwensya kayo ng demonyo sa maling turo. 1 John 4:6. Sabi ko, huwag kayo masaktan, no? Pero ayan po sinasabi ng salita ng Diyos. Pag hindi kayo sumunod sa turo ng mga apostoles at sa mga kahalili nito, at ang mga kahalili ng mga apostoles ay ng Catholic Church, hindi po kayo sumunod, mahaluan po ang inyong turo ng kamalian, turo ng demonyo. Yun. Sila nang galit sa akin ngayon. Dati ako nagagalit eh. Ngayon sila nang galit sa akin. Bishop, Bakit? Okay po. yung pong binasa kanina na yung sabi, Jesus answered, rather, how happy are those who hear the word of God and obey it, na minimisinterpret ng ibang sekta. Pwede mo Oo po. pong, ano pa to, expound? Oo. Yun, okay po. Yun, ayan, kinote ko yan sa first part, no? Kinote ko sa first part yan. Kasi, hindi naiintindihan ng ibang sekta. Kasi maintindihan nyo talaga ang Biblia kapag kayo nasa Catholic Church. Outside the Catholic Church, sasabit ang ibang interpretasyon nyo. May mga interpretasyon kayo tatama, no? Na tatama rin sa Katoliko simbahan. Pero may mga interpretasyon kayo na mali. Ngayon, ginagamit yan ng mga ng ibang relihiyon, yung anong yan, verse na yan. Kaya ayan agad kinote ko sa unang part, no? Because ang tingin nila kay Mama Mary, first and foremost, nanay lang ni Jesus. Si Mama Mary, first and foremost, disciple ni Jesus. Kaya nga sa Lumen Gentium chapter 8, kung may time po kayo, basahin nyo sa English o Tagalog. I-google nyo lang, chapter 8 lang yan eh. 1 chapter lang yan. Pero napakalalim na yan. Kahit araw-arawin nyo na, buong buhay nyo, i-reflect nyo na sa buhay nyo. No? Chapter 8 ng Lumen Gentium. Si Mama Mary, first and foremost, disciple ni Jesus yan. At lahat tayo na nakiklaim ng Kristiyano kayo kahit hindi kayo Katoliko, okay lang yan. Ang isang paraan para makilala nyo ng gusto si Jesus, sundin nyo kung paano naging disipulo si Mama Mary ni Jesus. Kaya yung verse na yan, nag-refer po ako kay Mama Mary na kinokorek ni Jesus. Na ang understanding kay Mama Mary ay hindi lang biological. Kasi mga iba naiwan dun eh. Ang pagkaunawa kay Mama Mary, biological. Ina ni Jesus. Correct naman talaga. Pero wag hihinto ron. Wag hihinto roon. Si Mama Mary ay first and foremost a follower of Jesus. Kaya model siya ng disciples. Modelo natin. Kasi first and foremost, narinig niya ang salita ng Diyos at ginawa niya. Ayun po sabi ng text nun eh. Happy are those who hear the word of God and obey it. Sino gumawa niyan? Si Mama Mary. Let it be done to me according to your word. Napakalalim po niyan. Kaya pakiusap ko po, Bishop Lito, no? Maliban sa i-post nyo yan, gumawa po kayo ng isang talk dyan. Parang minsan naimbitahan kayo ni Brother John Paul nung pumunta po kayo sa Divine Mercy Church ni Bishop Jess. Nagbigay kayo ng talk, no? Na-appreciate nila yon. Siguro mag-prepare po kayo ng isang talk kahit na 1 hour lang. Siguro magagamit natin yan next time. Tungkol sa chapter 8 ng Kasi ayan po yun, parang kulminasyon ng reflection ng church tungkol kay Mama Mary. No? Ako tinalakay ko isang bahagi lang no.
Kasi 1 hour lang naman tayo, no? Actually, you can make a seminar on that, no? Magkaroon ng workshop tungkol lang sa chapter 8. Tungkol lang sa chapter 8. Napakalalim po yan. At marirenew ang Marian devotion sa Philippines all the more. Marirenew. No? Kasi kailangan na renewal ng Marian devotions, no? Bigyan niyo po ng mga reflection ng church diyan. No? Kasi si Mama Mary ay foremost member ng church. No? Kaya ganun po 'yun, no? Ayun po ang paliwanag Sister Jessica, na huwag mahinto sa biological understanding of the Blessed Virgin Mary. Kung Salamat. hindi, Mary as the foremost and unique disciple of Jesus. Ganon din po tayo. Dahil tagasunod tayo ni Jesus, naging modelo natin si Mama Mary. No, marirenew yung Marian devotion natin. No, habang nag-rosaryo tayo, ako bago tayo nagkaroon ng talk ngayon, nag-grocery ako. No? Kasi sabi ko, ito yung nandito pa rin sandata. Kaya pala binigay sa atin ni Mama Mary yun. Mga iba, kinakatamaran yung sandata. Sinabi ni St. John Vianney nga, di ba? Kung ikaw Katoliko, Kristiyano, at wala kang rosary, para kang sundalo na walang armas. O kung may rosaryo ka naman, hindi mo ginagamit, para kang sundalo na may armas na hindi mo pinaputok. No? Si St. John Vianney nagsabi niya, na? Kasi ganun yung reflection nila. Kaya pala binigay ni Jesus si Mama Mary. No, sa chapter 19 ng Gospel of John. Woman, behold your son. Woman, di ba sa Galatians 4:4? When the appointed time came, God sent His Son through a woman. New creation. No, kaya ano po yan? Si Mama Mary, sandata natin. At dahil sandata natin, gamitin natin yung sandata. No, kaya ma-renew pag-rosary natin. No, ma-renew ang church. No, ma-renew ang church. Now we have the weapon. No, ayun, reflection ni St. John Vianney yun. Bishop, pwede pong pahapyaw na bakit ang tawag niya is woman. Alam natin na he is addressing Mama Mary, him being God. Pero Apa. ano ba ang magandang paliwanag dito para sa kaalaman ng ibang Oo. Opo. Una, the word woman, parang ano po yan kay Eve. Si Eve kasi, ang woman, ang ibig sabihin ng woman, ang ibig sabihin ng Eve, mother of all living beings. Ayun po ibig sabihin ng woman, no? Sa Genesis. Ngayon, dahil alam natin na nagkasala si Eve, kaya niya si Mama Mary. Tinawag niyang woman. Ngayon kaya nga ginagamit ng sekto Ibang sekta, napakabastos naman ng Diyos. Tawagin niya si Jesus babae. Saka nakita na nanay mo, tawagin mo babae. Tawagin mo nanay, oy babae, alik nga rito. Yan, kasi wala ka sa katolikong unawa. Ang pangunawa niya, nasa katolikong pangunawa, na kaya sinabing woman, si Mama Mary, woman, new creation. New creation. Kaya Galatians 4:4, when the time came, pangalawa, kasama sa babae. So, woman is a noble title. Ngayon, kasi natin sa Pilipinas o sa mga Pilipino, parang kabastusan ba? Tawagin mo yung nanay mo, babae, no? No, parang kabastusan yan Pero sa Bibliang pananaw, that is a very noble title. Kaya nga tawag natin Aba Ginoong Maria. Hindi Aba Ginang Maria. Aba Ginoo. Bakit Ginoo? Kasi yung old Tagalog, ginagamit ang Ginoo sa woman of nobility. Kaya Aba Ginoong Maria. Hindi Aba Ginang Maria. Aba Ginoo Maria. Kasi Ginoo sa Tagalog nung dati ay title of nobility. No, kaya napaganda. Kaya sa chapter 8 ipapaliwanag yan kung bakit siya woman, new creation. Siguro pagkatapos ng pag-aaral ni Bishop Lito diyan, maganda i-share po niya sa Martin de Porres Church at Armor of Faith. Parang refresher course, no? Kasi sa seminaryo Mariology yan isang semester po yan, Mariology on Mary.
No, dito sa chapter 8, no? Basahin niyo po, no? Ano 'yan, pang ano ko sa inyo, ano po sa inyo, parang encouragement, no? Maalala nyo, saan chapter ng Dogmatic Constitution on the Church? Anong chapter po yan? 8. Ha? Chapter 8, no? Dogmatic Constitution on the Church. Dogma yan, dogma yan, dogma. No? Kasi yung mga ibang constitution ng church, ano lang parang exhortation. Ito, dogma to, dogmatic. Kasi ang dogmatic constitution ng Vatican II, ano yan yung liturgy, tsaka yung Dei Verbum. No, Bishop Tito, no? Tatlo lang yata yung dogmatic constitution ng Vatican II, no? The rest, exhortation, mga ganun. Pero dogmatic constitution ng Vatican II, tatlo. On liturgy, on the word of God, Dei Verbum, tsaka Lumen Gentium on the church. Kaya dogma po yan, dogma. No, binigyan ko pa ng assignment si Bishop Lito, no? Kasi napaganda. Para ma-renew po, no? Yung San Martin de Porres Church, Armor of Faith, Prayer Group, na Christ Family Prayer Group, no? Invite ko lahat magbasa, no? I-google nyo, ha? I-google nyo po. Malalim nyo po, pangunawa niya kay Mama Mary. Malalim na. Balik-balikan lagi. Sige po, meron pa gusto mag-share. Pahaba ang sharing ko ngayon. Oo. Meron pa ho tayong ilang minuto. Baka meron Sige gusto po. pong magtanong. Brother Alvin. Ako Oo, po, gusto ko lang po na papasalamat po ako dahil sa lalo pong lumalim po yung pagkakakilala ko sa ating pinakamamahal na ina. Mm-mm. Ngayon ko po na-realize na buong buhay ko, simula sa pagkabata po kasi Black Rosaria na po ako eh. Oh, praise God, praise God. Oh. Tapos po, ng katekismo po, nakapagturo pa po ako ng katekismo sa elementary po noon eh. Oh, Tapos po, praise Jesus. Oh. ang nanay ko po, talaga pong nilapit po niya ako ng gusto sa mahal na ina na lagi sa Colo tuwing Merkules po sa aming parokya noon sa Malabon, sa Immaculate Conception. Kaya nagkaroon po kami ng debosyon po doon ng nanay ko. Oo, sa Malabon, oo. Oo. Opo, yung pong ano na po siya ngayon, shrine na po siya ngayon ng Immaculate eh. Oo. Tapos po, nung magsama po kami since hanggang ngayon po, 39 years, lagi po kaming nagdadalasal ng rosary tuwing gabi. Oh, Bukod po yung siguro po nung mas lalo pong lumalim po yung debosyon ko sa mahal na ina dahil nung nagtatrabaho na po ako. Bukod po yung every night na prayer namin na mag-asawa. Nagdadasal din po ako ng rosaryo pagpasok hanggang sa matapos ko po yun, hanggang sa makauwi po ako. Hindi ko man po siya matapos ng... Thank you, Mama Mary. Opo. At doon po, napatunayan ko po na talagang nililigtas niya po ako lagi sa kapahamakan dahil ang trabaho po namin talaga, pagpasok niyo sa trabaho namin, dalaw pa po namin nasa hukay. Sa totoo po, 3 beses na po ako nasa bugan hindi po ako napinsala ng malala. At higit po sa lahat, kasi siya dati. Opo. Nakakita na po ako ng bolang tubig, bolang apoy. Talaga pong nakita ko na halos lahat po yun sa buhay ko. At yun po ay malaking pagpapasalamat ko po sa Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang ating mahal na ina. Dahil sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, lagi po kami nagdadasal sa kanya, tumatawag, at hindi niya po ako sa kapahamakan, nilayo niya po ako. Kung natatandaan niyo po, yung share ko po dati na napahinuhod po ako na diyan po sa Fifth Avenue, sa beer house, na birthday ko po. At talaga pong hindi po ko tinantanan ng mga kasamahan kong demonyo na magkama ng babae. Pero noon nandoon na po kami ng babae sa kwarto, talaga pong hindi po kasi ako umaalis, bihirang-bihira po na hindi po ako, wala po akong rosaryo sa aking bulsa o katawan. Hinawakan ko po yun na sabi ko, mahal na ina, ilayo mo ko sa impyernong lugar pong ito. Para pong yung madilim na kwarto pong yun, nagliwanag.
lahat po ng pawis ko, ipinawis ko po yung lahat to na inom ko. Sabi ko po dyan sa babae, pasensya na, hindi ko kaya. Busy ka na. At talaga pong tas sa buhay po namin, sabi nga po, pagka sa mag-asawa, malaking milagro na po na mapapatunayan ko po yun eh. Kasi po, lahat po ng ayaw ko, gusto po ng asawa ko. Lahat naman po ng gusto niya, ayoko. Pero nananatili po kaming isang pamilya. Wala naman po perfectong pamilya. Pero sabi po, hanggat may nagdadasal sa mag-asawa, mananatili po yung katapatan at pagtitibayin kayo ng parang yung pong rosaryo ang nagbibigkis po sa amin para po manatili po kaming mag-asawa at dinadalisay niya po kami. Kaya Purihin ang po Panginoon. malaking pasasalamat ko po lalo pa po ngayon na nabigyan niyo po ng lalo ng diin at liwanag yung pong about kay Mama Mary. Talagang napakalaking pasasalamat po namin sa kanya at talaga pong siya po yung ina natin po na hindi tayo po pinabayaan kahit kailanman. Sa buong Thank you buhay po, ko po. our Salamat mother. po. God bless po. Thank you po, Brother Salamat, Alvin. Brother Alvin. Thank you, Brother Alvin. Thank you, Mama Mary. Thank you, Mama Mary. Thank you, Jesus, for giving us your mother. Final remarks po, Bishop Joe. Sige po, ganun lang po. Mag-reflect po kayo ng gusto sa chapter 8 ng Dogmatic Constitution. Gawin niyo po na yan, hindi lang po isang basahan, kundi maging lagi niyo kung merong spiritual reading, gawin niyo po spiritual reading yan. Yung chapter 8 tungkol sa Blessed Virgin Mary. No? At magkakaroon tayo ng renewal ng Marian devotion. Ayun po ang reason kung bakit binigay ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa atin. Sa patutuo ni Brother Alvin, no, talaga ang ating mahal na ina. No, talagang pasalamat tayo kay Kristo at binigyan tayo ng mahal na ina. Naway mahalin natin ang ating mahal na ina sapagkat ang mahal na ina ay lagi tayong minamahal. No? Ayun lang po siguro ang huling at panalangin ng mga may sakit. Final Hilingin po blessing natin. po. Sige po, sige po. Panginoon, i-bless niyo po ang lahat ng dumalo ngayon dito at ang hindi nga nakadalo at lahat po ng makikinig at manonood dito. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dasal po tayo sa Hail Mary. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Okay, God bless po. Thank you, thank you. Thank you po. God bless. God bless us all. God bless po. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye-bye po. God bless po. Sino ba mga nakita ko ito? Si John Paul, si Ate Yoli, si Ate Net, Sino to? Si Carla? Hindi. Sino yun? Carla May. Si Cassandra. Cassandra. Si Cass, si Sister Merlin, God bless. Okay, sige po. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Good night.